Praise the Lord. Thank you, Sister Rinelin. Isa pong pinagpalang linggo ng umaga sa bawat isa. Amen. Sino po ang pinagpala magsabing praise the Lord? Praise the Lord. Amen. Migtaw ko po. Praise God, no? Baka meron po hong ano sa inyo nagmamadali dyan dahil potang bagya, magmekos-mekos na pa. Amen. Kaya nga pag nagmamadali ka na, hindi na mekos-mekos yan. Tornado na yan. Praise the Lord. Alam niyo po, ang buhay po ng Kristiyano ay masayang tunay. Amen. Kahit may mga pagsubok ko tayo, masaya pa rin ho. Ito po yung nagiging distinct ko tayo, nagiging kakaiba ho tayo. Because this month, ang napag-aaralan po natin ngayon is about yung distinct qualities or distinct characteristics of a believer. Yung dapat po kakaiba po ang ugali po natin, mas nakakaangat po ang pag-uugali po natin kesa sa mga hindi mananampalataya. So last week po napag-usapan po natin, nakakaiba po ang pag-ibig na meron po tayo dahil ang tunay na pag-ibig ay galing po sa Diyos. Wala na pong iba. At kaya po nating mahalin ang ating kapwa, kaya po nating mahalin ang ating mga kaaway. At ang pag-ibig po, nalalaman din po natin, ang tunay na pag-ibig, hindi po siya nag-e-enjoy sa masama. No, ang tunay pong pag-ibig, it hates evil. Amen. No, mahal po natin ang makasalanan, pero yung kasalanan, hindi po natin mahal. Mahal po ng Diyos ang makasalanan, pero yung kasalanan, hindi po mahal ng Diyos. I hope maliwanag po yun. Lahat po na nakaunawa nun magsabing Amen. Amen. Praise the Lord. So ngayon pong araw po ng linggong ito, hindi ko na po patatagalin dahil baka yung iba po sa inyo magmemekos-mekos pa kayo. Amen. Ang ating po pag-aaralan po ngayon na tayo po ay distinct din o kakaiba ang ating pong quality or ugali po natin about joy and peace. So it's about believers, joy, and peace. Amen. Let me begin with Galatians 5:22-23. Sabi diyan, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. Tayo muna po yung manalangin. Heavenly Father, we just want to thank you, Lord, for the strength that we have, that we possess even right now. Lord, salamat po. Ginising niyo po kami, binigyan ng kalakasan. Lord, pinupuri at sinasamba po namin kayo dahil tunay nga po, napakabuti niyo po sa aming mga buhay. Salamat po, wala po kami sa mga banig ng karamdaman, Panginoon. Nandito po kami, Panginoon, punong-puno ng kalakasan dahil ikaw ang nagsusustain po sa amin. And once again, Heavenly Father, we ask you in the name of Jesus na pagpalain mo nga po ang salita mo na aming tatanggapin ngayon, Lord. Tulungan niyo po kami na maunawaan po namin ang iyong mensahe sa umagang ito upang aming makamtan, Lord, the full revelation and the full blessings from your word, and that we may be changed from glory to glory, that we may be like our Lord Jesus Christ. And as we believe your word and we receive your word, let there be healing, deliverance, and salvation be upon your people today. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan tayo po'y Lord. So, nung tinanggap po natin ang Lord, sino na po ang tumanggap kay Lord dito magsabing Amen? Nung tinanggap po natin ang Lord, tinanggap po natin ang kanyang Espiritu, the Holy Spirit. At kasama po ng banal na Espiritu ay yung kanyang bunga. Na meron po siyang isang bunga, hindi po sila siyam. No? Kaya sabi po dyan, the fruit of the Spirit is. Isang bunga lang po siya na merong 9 qualities or 9 elements. Na yan po yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Na sa buong month po ng October, kung di pa darating ang Lord, ay didiscuss po natin lahat ito. Kaya ngayon po, ginawa po natin dalawa kagad, joy and peace, because ang joy at saka po ang peace hindi pwedeng paghiwalayin. But let me discuss muna po kung anong kaibahan ng joy sa happiness. Joy is different from happiness. Joy is being happy all the time. But happiness, you're just happy because there is an happening. Meron happenings. Katulad po ngayon, masaya ang Angeles dahil merong happenings. Ano po ang happenings po ngayon? Merong fiesta. Masaya ka dahil merong birthday. Masaya ka dahil magpapasko. Yung pong joy po, hindi po siya nakabase sa sitwasyon.
Joy is not based on any circumstance na meron ho tayo sa ating buhay. Joy is based solely on your relationship with the Lord Jesus Christ. Kung papaano po, kung meron kang magandang relasyon sa Diyos, yun po ay joy. Ang joy po ay hindi po yung lagi kang nakangiti. Lagi kang tumatawa, no? Hindi po. Ang joy po, lagi kang payapa. Kaya hindi po sila pwedeng paghiwalayin. Kung ikaw ay payapa, ibig sabihin po meron kang kagalakan. Imposibleng meron kang kagalakan at hindi ka rin payapa. Kapag ikaw ay payapa, automatic po meron kang kagalakan. Amen. At yan lang po ay nanggagaling po sa banal na Espiritu. Sa Romans 14, 17, 18, sabi ho dyan, "For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit, because anyone who serves Christ in this way is pleasing to God and receives human approval." Ang sabi po dyan, the kingdom of God is not a matter of eating and drinking. Hindi po siya parang piyesta-piyesta lang. Ang kingdom of God, ang sabi po dyan, is righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Ibig sabihin po, kung matuwid ang pamumuhay mo, tayo po ay naging matuwid because of Jesus. Amen? 2 Corinthians 5:21, naging kasalanan si Kristo para siya na naging kasalanan, na ang lahat na tumanggap sa Kanya, tayo po ay maging matuwid. We become the righteousness of God because of Jesus. Napakatinding declaration po yan sa 2 Corinthians 5:21, that in Him, in Jesus, we might become the righteousness of God. So, hindi po tayo matuwid dahil po sa ating mga gawa. Hindi tayo matuwid dahil sa ating mga sarili. Bagamat ang bunga po ng pagiging saved ay righteousness. Ang righteousness po niyan ay imputed po sa atin, isinuot po sa atin. Yung righteousness po ni Kristo binigay po sa atin, samantalang yung ating kasalanan, kinuha po niya at pinako po niya sa krus. Sabi nga po ng inawit natin kanina, yung ating pong sin, not in part, but the whole. Ang kabuuan ng ating kasalanan, napako na po sa krus. Kung bakit tayo matuwid. Ngayon, kung matuwid po tayo at namumuhay tayo, of course, dapat kung talagang matuwid ka, pinatuwid ka ni Kristo, ang pamumuhay mo matuwid. Amen. Siyempre po, nagtanim ng katuwiran ang Diyos sa iyo, dapat ang iyong pamumuhay matuwid. Amen. Kung ano ang tinanim, yun po ang aanihin. So, kung tayo namumuhay ng matuwid at meron tayong kapayapaan at kagalakan, tayo nabubuhay sa kingdom ng Panginoon. At kapag ikaw ay nabubuhay sa kingdom ng Panginoon, hindi ka magkukulang, kapatid. Nagtataas man ang gasolina, ang bigas o anumang bilihin sa buhay po nating ito, pero if you are living according to the Word of God, you are living with peace and joy of the Holy Spirit, hindi ka magkukulang. Because sa kingdom ng Lord, hindi po nagkukulang ang Lord. Sa kingdom po ng Panginoon, hindi po siya nalulugi. Sa kingdom po ng Lord po, hindi po bumababa ang kanyang economy. Actually po sa ating pong pamumuhay, pataas po ng pataas po yan. Kung pinagpala ka ng Lord last year, lalo kang pagpapalain ng Lord ngayon. Pero hindi ibig sabihin na wala ng problema. Pero hindi ibig sabihin na meron kang problema o marami kang pagsubok, hindi ibig sabihin hindi ka pinagpala. Dahil sa umaga pong ito, mapag-aaralan po natin from the Word of God na ang mga pagsubok are blessings in disguise. There are blessings in disguise. Kaya nga po ito po ang dapat nating maunawaan ng bawat isa po sa atin, na kapag tayo namumuhay in righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit, ang sabi po dyan, no? If we serve Christ in this way or we live Christ, pwede pakibalik na doon sa verse natin. If we serve Christ, sabi po dyan, in this way, in other words, if we live for Christ in this way, ano pong klaseng way? If we live in peace and joy and righteousness of the Holy Spirit, ang sabi po dyan, we are pleasing to God. We are pleasing to God. Ibig sabihin po pala, kapag ikaw ay nababalisa, wala kang joy, wala kang kagalakan, hindi po napiplease ang Lord. Pero kung ikaw ay nabubuhay na kahit anong pagsubok, kahit anong nangyayari sa mundo, katulad po yun, may mga gera sa Israel, may mga gera sa West Philippine Sea, anytime pwede po magkagera dyan, dito po sa ating bansa. Kaya hindi tayo dapat nagiging kampante sa ating pananampalataya. Pero kahit ano pong mangyari, kapag ikaw ay tunay na kay Kristo at nasa iyo ang banal na Espiritu, hindi dapat nawawala ang iyong kagalakan at ang iyong kapayapaan.
And if we live in this way, we serve God in this way, we are pleasing to Him. Now, kapag sinasabing pleasing to Him, no, katulad po sa Hebrews 11:6, and without faith it is impossible to please God. Dahil napiplease lang po ang Lord kung mayroong pananampalataya. In other words, living in joy, in peace, ito po yung expression of faith. Joy, being joyful and being peaceful is an expression of faith. Amen. Kung ikaw ay nababalisa, lagi kang nagwo-worry at lagi kang bugnutin, ibig sabihin wala kang pananampalataya at hindi nagpiplease ang Lord. And if you live in righteousness, joy, and in the Holy Spirit, napiplease ang Lord. At kapag napiplease ang Lord, He rewards those who earnestly seek Him. Pinagpapala ng Diyos ang mga nabubuhay po sa pananampalataya. Anong klase pananampalataya? Pananampalatayang merong kapayapaan, pananampalatayang merong kagalakan. Amen. Kaya alam niyo po, kung kayo po hanggang ngayon nababalisa pa po kayo, dapat po turuan yung sarili niyo. You need to serve Christ in this way, that we need to live in righteousness, and if we are living in righteousness, surely dapat po nabubuhay tayo peacefully and joyfully. Amen. And then ang sabi po dyan, and receives human approval. Ibig sabihin po, pati po yung mga nakakakita po sa atin, ano kaya ang sikreto ng taong ito? Ang dami ng problema sa mundo, meron din siyang problema, bakit nakakangiti pa rin siya? Meron ako bang napakagsabi sa inyo na ganyan pala yung problema mo, hindi halata? Amen. Sa atin pong mga Kristyano, dapat normal po yun. Sa akin po, ay nagdadialysis pala po kayo. Yung mga ganun, magse-17 years na po akong magdadialysis this coming January. Pero I've learned to live joyfully and peacefully. Kasi po, nung dakal nakaproblema, mag-dialysis na kakaiba't magmanok-manukan ka pa, matay ka mo. Mamamatay ka lang po. Saan ho? Being joyful, no, a merry heart, ang sabi po ng Book of Proverbs, do it good like a medicine. And like a medicine, a merry heart drieth the bones. It is the joy of the Lord. Ang pagiging masayahin daw na puso, ito po ay parang gamot sa iyong katawan. Pinapahaba niya ang buhay mo. Ang mga Japanese medical experts na nila ito early 2000 talaga po napatunayan po nila, medically proven, na kapag masayahin po ang tao, humahaba ang buhay po niya. Mahaba ang buhay po niya. Kaya nga po, kung di po kayo masayahin, dapat po masaya kayo dahil na kay Kristo kayo. Masaya kayo dahil nandito po kayo, nakakapakinig kayo ng salita ng Diyos. Masaya po tayo, punong-puno tayo ng kagalakan, wala ho tayo sa banig ng karamdaman, wala tayo sa bilangguan, at higit sa lahat, wala pa ho tayo sa mga nicho. Amen. Yun lamang po, dapat sineselebrate na po natin yun. Kaya dapat nakikita rin ng tao na bilang mga Kristiyano, na nakakaiba po tayo. Na kahit may problema na, payapa pa rin po tayo. Sino po yung natutuwa pa sa taong, gustong-gusto ko itong taong ito, lagi ang makabusangot. Wala pong ganun. Amen. Si Kristo po, hindi po siya nakabusangot lagi. Bagamat marunong po siya magalit, paano po natin malalaman na si Kristo ay hindi nakabusangot lagi? Kasi gustong-gusto siya ng mga bata. Amen. Lumalapit po yung mga bata, binabawalan po ng mga disciples yan. Sabi ng Lord, huwag niyong bawalan ng mga batang yan because the kingdom of God belongs to them. Ang sabi pong ganyan. Ibig sabihin po, attractive po si Kristo. Dapat po attractive din po tayo kahit may pagsubok, kapatid, ngumiti ka. Amen. Bakit? Ito po mapag-aaralan natin. Bakit po? Because alam niyo po, kung ikaw ay righteous, because of Jesus, ang bunga po niyan is peace. Ang sabi po sa Isaiah 32:17, the fruit of that righteousness will be peace. Ang sabi po diyan, its effect will be quietness and confidence forever. Naging matuwid tayo dahil kay Kristo at ang bunga po niyan, ang sabi po diyan, ay kapayapaan. Ang epekto po niyan is matahimik at meron kang confidence, meron kang tiwala na ikaw ay hindi pababayaan ng Panginoon. Hindi ka iiwan ng Panginoon. So let us begin with our first point. Ang sabi po, we are distinct from the world because the Holy Spirit has given us joy and peace in our possessions. In other words po, joy and peace in our possessions, you need to be satisfied, you need to be contented with what you have right now. Kailangan po kontento ho tayo kung anong meron ho tayo. Now, being content
and being satisfied, it doesn't mean na hindi ka na magpe-pray na umasenso sa iyong buhay. Hindi ka na mangangarap ng magandang bahay, hindi ka na mangangarap ng magandang sasakyan. Hindi po yun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin lang po yan, habang hinihintay mo yung pinagpe-pray mo na umasenso ang iyong negosyo, pinagpe-pray mo na ikaw ay ma-promote, habang hinihintay mo na dumating ang iyong bagong bahay at bagong sasakyan, masaya ka sa kalalagayan mo ngayon dahil kay Kristo. Basahin po natin ang 1 Timothy 6:6-10. Ang sabi diyan, yet true godliness with contentment is itself great wealth. O sa ibang salin po, godliness with contentment is great gain. Malaking paginabang. Isang kayamanan po, malaking kayamanan po, na ikaw ay kontento dahil sa Diyos. And then sabi yan, after all, we brought nothing with us when we came to the world, and we can't take anything with us when we leave it. Pinanganak po tayong walang daladala, mamamatay po tayo, aalis tayo sa mundong itong walang daladala. Amen. And then sabi yan, so if we have enough food and clothing, let us be content. The word content is also let us be happy. Kapag ikaw ay kontento, ibig sabihin po, happy ka. Kapag satisfied ka, happy ka. Amen. So kung ikaw ay kumakain naman, ang sabi po dyan, at meron kang kasuotan, dapat po makontento ho tayo. Ibig sabihin po, maging masaya ka na. Lalo na po ngayon, punong-puno po ng pagkain ang kapaligiran po natin. Noon po, nung panahon po namin, walang Jollibee. Ang meron lang po, Cool Spot. No, nandiyan pa ho ata, nandiyan pa ba yung Cool Spot? Nandiyan pa ho, no? Yan lang po yung, social na ka po, may nga nakakimakan yan. Ang dami pong kainan po ngayon, bawat kanto ng Angeles City, meron ho. Yung iba nga ho sa inyo, kahit piyesa, dati magtaw kayo, yun kayo magtaw. Mamorder na kayo mo. No, dahil ako bisang pagal magmekos-mekos po. Kasama ang gasiko. Anyway ho, let us be content, sabi po, no, kung tayo po ay meron ng food and clothing. But people who long, sabi po dyan, to be rich fall into temptation. Yung mga taong masyadong nagkikrave sa pera, gustong yumaman kaagad. May mga alam po ako na gusto pong yumaman kaagad, napapahamak, may mga nagkaroon ng demanda. Pero kung nagbabasa po kayo ng Book of Proverbs, mas maganda daw po yung kayamanan na unti-unti po siyang lumalaki. Kesa sa biglaan at biglaan din pong nawawala. Ang sabi po dyan, those people who long to be rich fall into temptation dahil po may mga corruption, pandaraya, kung ano man ang ginagawa po nila, and are trapped by many foolish and harmful desires that plunge them into ruin and destruction. Kaya hindi po sila satisfied, wala po silang joy and peace. Gusto po nila kasi po sa mundo, para maging happy ka, dapat nakakaangat ka. Pero iba po tayo, distinct ho tayo, iba ho tayo. Kahit wala ka nung meron ng mga mundong yan, kahit mayaman sila, kahit marami silang ari-arian, kahit ikaw ay wala, meron ka lang Kristo, dapat po kakaiba ka na sa kanila. Iba yung kaligayahan mo, iba yung kagalakan mo, iba yung kapayapaan mo. Amen. Kaya sabi po dyan, for the love of money is the root of all kinds of evil. Ang pera po hindi masama. Ang masama yung mahalin mo ang pera. Mahalin mo ang pera kesa sa Diyos. Mahalin mo ang pera kesa sa pamilya mo. Mahalin mo ang pera kesa sa kapwa mo. Yun po ang masama. Amen. Hindi po masama ang pera. And then sabi yan, and some people craving money. Ito po yung gusto nilang yumaman agad-agad ng mabilisan. Gusto nila wala nang hirap kung minsan. Kaya yung iba, tumataya na lang sa loto o sa wedding. I hope wala na pong tataya kaya kayong makanyan. Amen. Potang ikita kayong makataya kayong loto, makutong kayo. Ano ka kayong kapatan na. Kaya kala kapatiwala kayong Diyos mo. Ali, pastor, mag-tights na ako. Potang sinambot ko. Suhulan may pa mo yung ginuin. So sabi dyan, and some people craving money have wandered from true faith. Wala na sila sa tunay na pananampalataya. Bakit? Masyado nilang minamahal ang pera. Nagkikrave sila, masyado silang nagde-desire. Dahil wala na silang inisip kung paano yumaman. And pierce themselves with many sorrows. Kaya nga po yung kapag masyado mong mahal ang mundo, mahal mo ang kayamanan, mahal mo ang mga bagay sa mundong ito, wala kang kapayapaan at wala kang kagalakan. Lalo na po kung mini-maintain, halimbawa po, bumili ka ng sasakyan na bago, kahit hindi mo kaya dahil yung shipping mong bali, naibalo yung shipping mong bali,
Yung kapitbahay mo, ito, milalako na aking Tagalog akay. Yung kapitbahay mo may bago, gusto mo rin may bago. Bakit? Meron kang sakit. Anong sakit? Ingiitis. No? Dapat kapag Kristiyano ka na, hindi ka na naiinggit. Nakakamatay yung sakit pong yan. Mamamatay ka kasi pipilitin mo magkabago. Tapos, pipilitin mong ma-maintain yung sasakyan kahit hindi mo na kaya. Alam mo, pero kung naghintay ka kay Lord, wala pong kahirap-hirap ka pa ang lahat na naghihintay kay Lord. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Ang lahat po na naghihintay po sa Lord, laging pag-renew your strength, lagi kang malakas, lagi kang masaya, dahil hindi ka na-stress. Pero yung pong nawala na sila sa pananampalataya, tumataya na sa loto para agad yumaman, nagsusugal na para yumaman, pero alam niyo ba, wala pang yumaman sa sugal. Magkakaroon lang sila ng konting yaman po ngayon, mawawala din yan. Ang diablo po, tuso siya. Wala pa ako kung narinig na first time nagsugal na natalo. Lahat po ng first time nagsugal, halos sila po nanalo. Pagkatapos po nun, wala na. Ay, hindi, pastor. Ating kong kakilala yan na. Dati alayaman motor, uling sinugal yan, may kamotorya. What? May kamotorya, uling dati maka-SUV yan. Pisalin na motor niya mo. Wala pong yumayaman po sa ano. Pero yung nagtitiwala sa Lord, laging pinagpapala po. Maghintay lamang po tayo sa panahon po ng Panginoon. Amen. Now, dito po sa Philippians 4:11-13, nasabi po dyan, no, si Paul po na he learned to be content in whatever situation na meron po siya. So, being contented and being satisfied is a learning process. Ang sabi po niya dyan sa verse 11, not that I was ever in need, for I have learned how to be content with whatever I have. Ano mang possession meron siya, naging kontento siya. Naging masaya na po siya. Ang sabi niya, I know how to live on almost nothing. Sabi niya, and with everything. Masagana man o wala, kasalatan man o masagana man, ang sabi po dyan, natutunan ko nang maging masaya. Maging kontento. I have learned the secret of living in every situation, whether it is with a full stomach or empty with plenty or little. Daw yung iba po sa atin, kung minsan po nagugutom lang, di pa kabayang bagyay pastor, wala ka na sa hindi ka na masaya. Kaba na naman, pati ning MC ngayon, nakabang manalangin, maranop na ako. Lalo na po yan yung kahit kanina, mamalagwala kanina, uling pota, kagisanan lang bringhi. Nano pa yung kahit yan. Ganagan ng tao kayong piyesta, maluto na. Menudo, asado, nano pa po. Adobo, nano pa pong kay. Makaranop na. Hindi po ngayon megalmusal kayong kalupa ko. Hindi nga pa po megalmusal. 9 o'clock yung taulimi pong pamang, nano ng oras, na may gitnang 12 hours po yung kaya po. Pero agyo ko pong mag-preach hanggang alauna. O nang pota po, yung mga kayo, mekos may paboren niya. Kaya po, bilisan kayo po, but makinig po tayong mabuti. Ang sabi po dyan, we need to learn to be content ano man po meron. Kasi po, kung kontento ka po ngayon, ano man ang sitwasyon mo, may pagkain man o wala sa piyesta, no? Kung yung iba po, hindi sila masaya kung hindi po 3 o 2 putahe ang kanilang ulam. Pero kahit isang ulam lang po, tapos ano pa siya, no? PPP. Ano po yung PPP? Pipali-pali. No? Kailangan masaya tamo. Amen? Learn to be content. May mga tao pong hindi kontento. Ngayon, yung iba, hindi rin kontento, kakain sa labas, kahit alam nilang hindi nila kayang ubusin, mag-o-order po yan ng napakarami. Lalo na nung kapangpangan ka, uling paratot ka, order kang sisig, order kang nanong. Ang dami pong putahe. Potang kay, kayo mong adwa mong misis. Bakit? Kasi nahihiya ka, baka kita, purla mo, dito. Pakialam na kami po, mag-order kami, kahit kung ano lang yung dapat namin kainin. Yun lang po. Nanong pakialam, dahil wala naman nilang mamayan. Yung ugali po natin, kung minsan tayo, lalo na tayo po mga kapangpangan, para tutamo po yan. Kanya mga pahamak tamo Imbes na may katipid, kita mong pingan mong dapat mong kanan, may order ka pa. Yan kinain mo yung sobra-sobra, mitas na ka-sugar, mitas ka pa kolesterol.
ingay na mitas, may bawasan pa yung pera mo. Uli kang kaparatutan mo. Kaya nga po dapat maging kontento ho tayo. Kagabi po kinukwento ko, no? Minsan kasi, bago po yung Innova ni Pastor June, blessing po ni Lord sa kanya. Binibiro niya, sabi niya, Pastor, buray ko, ano yun, sakyan ko ngayon, ano, kukubog yan. Ano, kukubog din namin, sabuper pa yan ako. Balo mo, gawa ako na kadita yan ako. Kaparatutan mo nga pala nga ganang makanyan. E ka man mag-enjoy, ako rin mag-enjoy, retang kang kilwal, ka, mga luwal katulok ka ako. Uling makakalak ka, bakit? Puro kaparatutan na ako. Halibibiro ko mo na pong ganyan. Alam niyo ba, may mga ganyan ho tayo yung para po magmayabang ho tayo, hindi tayo kontento sa possession po natin, kung ano yung meron to ho tayo ngayon, kaya wala tayong joy at wala tayong peace. Pero kapatid, kahit wala kang sasakyan, kahit nangungupahan ka pa ngayon, makontento ka ngayon dahil bukas ipopromote ka ng Lord. Dahil ang sabi po ng Lord, ang lahat ng naging tapat, kung anong meron sila, kung naging tapat ka sa maliit na bagay, pagpapalain ka ng Lord sa malalaking bagay. Amen. Kaya maging masaya ka, ano man ang sitwasyon mo ngayon, kapatid. Ang lahat ng masaya, magsabing, praise the Lord. Praise the Lord. So kaya sabi po dyan sa verse 13, dito po sinabi ni Paul, for I can do everything through Christ who gives me strength. I can do all things through Christ who strengthens me. Ano ibig sabihin po niyan? Mapagtatagumpayan mo ang lahat ng bagay, pera ka o wala, gutom ka o busog ka, ano man ang sitwasyon mo, may problema o walang problema, mapagtatagumpayan mo ang buhay mo dahil kay Kristo na nagbibigay sa iyo ng kalakasan. Ito po talaga ibig sabihin ng Philippians 4:13. That I can do all things, may pera ka o wala, mapagtatagumpayan mo yan dahil si Kristo ang kalakasan mo. Si Kristo ang iyong kapayapaan. Amen ho ba? Ganyan pong natuto si Paul. So we are distinct from the world because Jesus is our satisfaction. Iba po tayo sa mga hindi mananampalataya. Kahit wala tayo nung meron sila, meron tayong Jesus. And therefore, we have everything because of Jesus. Amen. Sa Luke 12:15, alam niyo po, sabi po ng Lord, ang pagiging maraming material possessions, hindi po ito ang ibig sabihin ng buhay. Sabi po ng Lord, watch out, be on your guard against all kinds of greed. Ang sabi po dyan, life does not consist in abundance of possessions. Ang buhay daw po ay hindi nasusukat o hindi ibig sabihin ng buhay dapat marami kang possession. Kahit wala kang possession, basta't na kay Kristo ka, kompleto na kapatid. Yung iba po, nakikipag-away pa. Actually po, ang context ito, habang nagpipreach si Lord, Lord, sabi mo po sa kapatid ko, yung mana namin, dapat hati kami. Sabi ng Lord, sino ba ang nag-appoint na ako yung maging arbiter sa inyo or maging judge sa inyo? Tapos sinabi po niya, watch out, be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist, ang sabi po dyan, in an abundance of possessions. Now dito po sa Hebrews 10:34, alam niyo po, kung wala man ho tayo, kung hindi man po natin matikman ang bagong bahay sa mundong ito, sa langit po, may mansyon po tayo. Alam niyo pa ho yung lumang awit na I've got a mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never grow old. And someday yonder we'll never more wander but walk on streets that are purest gold. Alam niyo po, sa langit po, bago pa tayo pumasok sa gate, makakakita po ng gate, yung gate, napakalaking perlas po niya. Kung nag-aral po kayo ng eschatology, yung pong gate po yung 12 gates. 12 gates po yon. Yung isang gate po, ang laki po niya is 200 feet. 200 feet na perlas. Nakasuot na ho ba kayong, nakapagtinggano ko makantay kayong babae, makanta karagol? Napakalaki po, no? Para magkaroon ng ganong kalaking perlas, iniisip ko po nung habang pinag-aaralan ko ito, gaano kaya kalaki yung kabibi, no? Kasabi ko. Na parang gawin po yung, kasi po pinaprocess po yun eh. But anyway, at pagpasok mo, pagtapak mo ng langit, yung pong daan, para po siyang glass pero ginto po siya. Ganon siya kapuro. Kaya alam niyo po sa langit, bawal po yung greedy, bawal po yung magnanakaw. Kasi katapa mong gate, kulkulanan na yung lamaran. Huling sahin ni ginto, ginto. Kaya nga po dito pa lang matuto po tayong hindi tayo maging greedy, hindi tayo maging sakim, hindi tayo maging gahaman. Dapat po generous tayo, mapagbigay tayo. Sabi po dito sa Hebrews 10:34, you suffered along with those in prison and joyfully accepted
the confiscation of your property. During this time, talaga pong persecuted ang mga Kristiyano ho dito. Hindi lang sila pinapatay, kundi kinukuha din po yung mga kanilang mga possession, kanilang mga lupain. Pero ang sabi po ng author ng Hebrews, masaya pa rin kayo kahit kinuha na ang inyong mga property. Sabi diyan, because you knew that you yourselves had a better lasting possession. Alam po nila yung lasting possession po nila, yung mansion po nila sa langit. Dapat po ito po ang mas tingnan po natin. Yes, maaring dito pagpalain tayo ng Lord, pinagpapala ka na ng Lord ngayon, kapatid, pero huwag mong ilagay ang puso mo sa mga bagay panlupa. Lagi mong isipin si Kristo na nasa langit na meron siyang magandang pangako po sa atin. Kaya matupad, or worse man po, no, hindi man matupad yung pinapangarap po natin at mawalan ka pa, okay lang po. Ang sabi po ni Job, noong pong namatay yung 10 anak niya na sabay-sabay at nawala po ang lahat po ng mga ari-arian po niya, naging mahirap pa siya sa dagat, nagkaroon pa po siya ng sugat, nagnana ng sugat po na may uod mula ulo hanggang talampakan, na sabi pa rin po niya, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kumuha, purihin ang pangalan ni Yahweh. Ito po dapat ang attitude po natin, distinct po dapat ang attitude po natin. Na tayong mga Kristiyano, kahit dumadaan po tayo ng matinding pagsubok, magpuri pa rin po tayo sa ating Panginoon. Dahil kapag natutunan mong nagpuri sa Panginoon, nagpasalamat sa Panginoon, sa gitna ng iyong pagsubok, katulad po ni Job, pagpapalain ka ng doble. Ibabalik sa iyo ng Lord ng doble. So having said that, ang point number 2 po natin is we are distinct from the world because the Holy Spirit has given us joy and peace in our troubles. Nakatulad po ng sinasabi ko kani-kanina lang po, na kahit po may mga pagsubok tayo, may mga sufferings po tayo sa buhay na ito, may mga matinding dinaranasan po tayo, dinadanas po natin sa araw pong ito. Maaaring meron tayong mabigat na problema sa araw pong ito. Pero pwede pa rin po tayo magkaroon ng kapayapaan at kagalakan sa ating mga buhay. Ang sabi po ng James chapter 1 verse 2 to 4, Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. What? Alam niyo po, nung kabataan po ako, nung nabasa ko po ito, ganito ba talaga to? Na consider it an opportunity for great joy, na matindi na ang mga pagsubok mo? Yes, bakit po? Ang sabi po dyan, for you know that when your faith is tested, remember, ang pananampalataya po, kailangan po yan masubok. Faith should be tested. And that is why this is one of the main reasons bakit dumadaan po tayo ng pagsubok, so that your faith will be tested, para tumibay siya at malaman mo na kung tunay nga ang iyong pananampalataya. And sabi diyan, your endurance has a chance to grow. Yung pagbabata, ang yung pagpapasensya, ang iyong spiritual life, merong chance na mag-grow po. Kaya nga po tayo dumadaan ng mga pagsubok. Siguro nakakalungkot man sa iba, pero sa mga Kristiyano, hindi tayo dapat malungkot pag sinabi po ng Lord na sa mundong ito maraming pagsubok. Na mamaya po, i-discuss po natin yan. Sabi diyan, let it grow. Amen? Let it grow. Let it grow. So let it grow. So for when your endurance is fully developed, you will be perfect. You will, ibig sabihin ng perfect po dito, you will be matured and complete, needing nothing. Hindi ka na matampuhin, lalo na sa Diyos. Hindi ka na nagreklamo, lalo na sa Diyos. Dahil na tumibay ka na sa mga pagsubok na hinarap mo, na meron kang pananampalataya sa pamamagitan ng pagiging joyful mo at pagiging peaceful mo. Amen. Dapat po tayo po mga Kristiyano, matutunan po natin to. Sino po sa inyo may mga pagsubok po ngayon? Amen. Lahat po tayo, kasi abnormal po isang tao walang pagsubok. Baka sabihin nyo, o nga pastor, yan ipinating ko pagsubok, pagtiisan din na kaya. Alam niyo po, no, kidding aside, ako, totoong-totoo po ito sa aking buhay. 2007, nung na-diagnose po ako, January ng 2007, ng chronic renal failure, or any stage renal failure. Ibig sabihin, wala ng pag-asa, transplant lang ang pag-asa. May mga nag-offer po sa akin ng transplant, pero tinanggihan ko po dahil alam ko po ang kalakasan ko, ang kagalingan ko si Kristo. Siguro nung pe-transplant ko, baka malamba na ako mete, kaluparetang balo kung kaya di ako magpa-transplant, mete la rin. Na million pa ho sila. But anyway, I've learned to be joyful, no? Sa lahat po ng sitwasyon.
Dumanas po ako ng heart enlargement na sabi ng doktor, anytime mamamatay ka. Isipin niyo po yun. Anytime mamamatay ka. Alam niyo po, kung minsan tayo po, may mga tao pong nagpa-check up ka lang, bago ka magpa-check up, ang saya-saya mo pa. Paglabas mo sa clinic, hindi ka na masaya. Bakit? Mas pinanghawakan mo yung salita ng doktor kaysa sa salita ng Panginoon. Nung sinabi po sa akin ng cardiologist ko na hindi ka na pwedeng operahin dahil ang BP mo umabot ng 200, ang heart mo, masyado yung palpitation niya, talaga pong nagsishake siya. At bukod doon, nagdadialysis ka, sabi niya, hindi ka na pwedeng operahin. Ang pwede ko lang sabihin sa'yo, maghanda ka na kasi anytime mabubuwal ka. Ganun po ka-direkta. Hindi po sinabi sa akin, 6 months ka na lang, hindi po. Lumabas po ako, umiiyak. Sabi ko, Lord, ito po ang prayer ko, eksakto, Lord, hindi, salamat sa akin, doktor, hindi po siya ang final say ng buhay ko, kayo po, Lord God. Ang sabi po ng Holy Spirit, talaga pong, very clear ko pong narinig sa akin puso, sabi niya, magbubuhat ngayon kahit anong sabihin ng tao, kahit anong sabihin ng doktor, huwag kang matakot. In other words, ang sinasabi ng Lord sa akin, huwag kang magmanok-manukan. Kapangpangan kayo po kasi kasabi, Lord, nakamagmanok-manukan, magsaya ka. Anyang bayo ka mo takeng klinik, anakang kasaya. Anyang kalwal mo kayong klinik. 6 months na ako mukha. No? Bakit? Nalaman mo, meron kang stage 5 cancer. Pero sa ilang taon na hindi mo alam na meron kang cancer, stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, for many years, masaya ka, uli ngayon mo balo. Humahaba ang buhay mo. Remember, sabi po ng Book of Proverbs, ang masayahing puso, nagpapahaba ng buhay. Ngayong hindi mo na, nawala yung joy mo, kaya may mga alam po ako, kahit Kristiyano po sila, nung nalaman nila may karamdaman po sila, ang bilis po nilang para pong nag-speed up po. Dahil depende po yan totoo, maaring, it may be a fact na sinabi ng doktor na meron kang cancer. But the truth is, Jesus is your healer. Ang kagalingan mo si Kristo. Sa ka mananatili sa mga facts ng doktor o sa truth o sa katotohanan ng salita ng Diyos. It may be a fact na wala kang pera, but the truth is, ang Diyos po natin, ang ating Jehovah Jireh. Hindi niya tayo pababayaan. Marami po pagsubok ho dito. Kahit po kami, nung pong na-ICU din po yung misis ko, 2018 of February 2, parang nawawala po ang joy and peace. Pero alam niyo po, hindi ko po makalimutan nung 2 oras pa lang ang tulog ko, 3 o'clock po siya na sa ICU. Finally, kasi wala pong ICU yung bakante sa buong Pampanga. And ginising po ako ng 6 o'clock nung nasa daan lang po ako natutulog noon sa hallway. And sabi ng nurse, pakainin niyo po yung misis ko. Hindi ko po makalimutan to, hindi ko siya pakakainin hanggat hindi ko masasabi yung pinasasabi ng Lord. Sabi ko sa misis ko, Jo, Kapangpangan po, no? Kami kasi nag-uusap kayo, Kapangpangan, Tagalog, Marakaltana o Tagalog po na. Ang dami na nating naranasan sa buhay natin. Pero hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Sabi ko sa kanya, huwag ka lang matakot. Nung pagkasabi ko po noon, siguro may mga lumalabas pa hong nakatakip ng mukha. Pag nakatakip ng mukha sa ICU, alam niyo na po yung ibig sabihin, no? Sa hospital. Pero po kami, nasa loob po ng ICU po, kung ano-ano po yung mga aparatos na nakakay misis ko. Pero natutunan po namin na siguro nagtataka po yung mga tao doon, bakit maili kami. Because alam niyo po, kahit sa binggit po ng kamatayan, pwede kang maging masaya. Sa binggit ng ganong katinding pagsubok. At ang ginawa pong milagro ng Lord, pagdating po ng 7:30, mag-aalas 8 ng aming cardiologist, tinignan po yung second test po ng aking may bahay. Ang sabi ng doktor, nag-normal na pala. Labas na kayo ng ICU. Ewan ko po, wala pa po ako nakitang na ICU na 3 oras lang po sila sa ICU. Pero kami dahil nagtiwala po kami kay Lord, hindi po namin pinabayaan na nakawin ng dyablo yung kapayapaan at kagalakan po namin, gumawa po ng milagro ang Diyos. Because anyone who lives in this way, remember po yung Romans 14, 17, 18, anyone who lives in this way, joyfully, peacefully, with righteousness, ang sabi diyan, is pleasing to God. Kapag na-please po ang Lord, gumagawa po ng milagro ang Diyos.
gusto niyo po ng milagro sa Lord, kahit po may problema kayo, magpasalamat kayo sa Lord, magpuri kayo kay Lord. Huwag kayong magtampo-tampo, huwag kayong magmanok-manok. Kasi every time na nagko-complain ka, kapatid, hindi ka pinaparusahan ng Lord. Binubuksan mo ang iyong pintuan sa mga demonyo para ikaw ay sumpain. Pero every time na kahit matindi ang pagsubok mo, every time na mayroon kang pagsubok na matindi at masakit ang nararamdaman mo, pupuri ka pa rin kay Lord, pinuprotektahan ka ng Lord at pinagpapala ka ng Lord maging ang pamilya mo. Because ang sabi ko nga po kanina, being joyful and being peaceful, these are an expression of faith. So being joyful and peaceful is an expression of faith. Amen. Kung tunay kang mayroong pananampalataya, hindi dapat nawawala ang iyong kapayapaan. Amen. Kahit ano pong mangyari. Ang sabi po ng Lord sa John 16:33, I've told you this, sabi po, so that my peace will be with you. In the world, you will have trouble, you will have tribulation. Maraming kapighatian sa mundong ito, sabi ng Panginoon, but cheer up. Magalak kayo, ang sabi ng Panginoon. I have overcome the world. Bakit po tayo dapat magalak? Dahil pinagtagumpayan na ng ating Panginoon ang mundong ito. Ibig sabihin, kapatid, kahit anong pagsubok ang pagdaanan po natin, kahit anong problema ang ibato ng kaaway, hindi siya magtatagumpay kung hindi mo siya papayagan. Paano mong hindi mo siya papayagan? Lagi kang magalak, lagi kang magpuri sa Lord, lagi kang payapa, dahil alam mo, yung nagsabi po ng Panginoon na yan, na I have overcome the world, siya lang po ang nakapagsabi that He has overcome the world. Si Buddha, si Allah, hindi po nila nasabi that they have overcome the world. Ang Panginoon po natin na namatay at nabuhay at muling babalik na pagtagumpayan na po ang mundong ito. Kaya kapatid, kahit anong pagsubok ang nararanasan mo, magtatagumpay ka. Manatili ka lang sa kapayapaan at kagalakan na binibigay ng Diyos sa iyo. Magtiwala ka sa ating Panginoon. Kung alam niyo po, nawawala po ang ating joy at peace naman kung minsan. Ano lang po, real talk, sabi nga po ng mga kabataan. No? Kung minsan, masyado matindi pagsubok, nawawala po for the time being. Ano ang gagawin po natin kung nawawala o nagwo-worry ka na? Ano pong gagawin po natin kung nawawala na yung kagalakan mo? Simple lamang po, pray. Ang sabi po ng Philippians 4:6-7, don't worry about anything, instead pray. Kung meron kang mga anxiety sa buhay, meron kang alalahanin sa buhay, kabigatan sa buhay, huwag kang mag-alala. Don't worry, be happy, instead pray. Ang sabi po dyan, about everything, tell God what you need. Sabihin mo sa Diyos. Bagamat alam niyo po, yes, alam na po ng Lord ang ating pangangailangan. But there is power in prayer. There is power in the word of our declaration. Na dinideclare mo, Lord, ito po ang problema ko, sinasabi ko po sa inyo, ito po ang problema ko, marami kong pangangailangan, pero nagtitiwala po ako, ikaw ang kasagutan, Panginoon. Kaya tell God what you did, ang sabi po dyan, and thank Him for all He has done. Pasalamatan mo na ang Panginoon. And then, sabi po dyan, then you will experience God's peace. So kung nawawala po ang inyong kapayapaan, mag-pray lang po kayo. Why worry when we can pray? Amen? Then sabi po dyan, which exceeds anything that can understand. Sabi ng salib po, it is the peace that we will experience, peace that passeth all understanding. Hindi mo maunawaan, dapat nagwo-worry ka, dami mong problema. Dapat nagwo-worry ka, meron kang cancer. Pero bakit hindi ka nagwo-worry? Hindi mo nga maunawaan dahil meron kang kapayapaan na hindi po kayang abutin ng kaisipan o katalinuhan ng tao. Ito po yung kapayapaan na meron ho tayo. And then sabi dyan, His peace will guard your hearts and minds. So kapag ikaw ay nag-pray, babalik po yung joy, babalik po yung peace mo. As you live in Christ Jesus. As you trust the Lord Jesus. Amen. And then sabi din po na Lord, lahat na nabibigatan, Matthew 11:28, sabi po niya, come to me all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Sabi nga po ni Daddy Bishop sa amin dito, rest in peace. Alam niyo po, yung rest in peace talaga, hindi lang sa patay po yan. Bagamat, alam niyo po, may mga patay na talagang rest in peace, sa langit sila. Pero paano yung namatay sa impyerno? Rest in peace ba ang tawag doon? No. Pero tayo kahit buhay pa ho, pwede na po tayong RIP. Matsura ang dardaman eh. Kasi, bala mo, kaya po. Alam niyo po, nung namatay po si Mike Enriquez, mayroon pong biro na yun daw sa lapida niya, ang nakalagay, hindi RIP eh.
Hindi kita tatantanan. Yung RIP, pwede ho tayong mabuhay ng merong rest in peace habang buhay po tayo. Kasi sabi ng Lord, I will give you rest. Bibigyan kita ng kapahingahan. Kung meron kang rest, meron kang kapayapaan, meron kang kagalakan. Amen. Lahat ng may RIP magsabing amen. Amen. Praise the Lord. Amen. No, kaya. Ang rest in peace po talaga habang buhay po tayo, na-experience na po natin yan dahil po kay Kristo. Amen. So we are distinct from the world because Jesus is our rest. Siya po ang nagbibigay ng kapahingahan po sa atin. Number 3, we are distinct from the world sa mga unbelievers because the Holy Spirit has given us joy and peace in facing death. Kahit humarap po tayo sa kamatayan, hindi tayo dapat matakot. In other words, hindi dapat mawala ang ating kapayapaan, hindi po dapat mawala ang ating kagalakan. Amen ho ba? Alam niyo po, pag-usapan man po natin ang kamatayan o hindi, ang kamatayan po hindi siya maiiwasan. Lahat ng nabuhay ay hindi pwedeng hindi mamatay. Ngayon, mapalad na lang ho tayo kung tayo po ay hindi na mamamatay at mararapture na ho tayo, kukunin na lang tayo ni Lord. Ako po yun ang prayer ko. Alam niyo po, kapag tumatanda na ho tayo or sa pagtanda natin, ganyan ito, sasabihin natin, ako pa sa pagtanda ko, kapag nakaratay na ako sa kama, nakadiaper na lang, huwag niyo pong i-declare yun sa ano niyo. Kung minsan yung mga nagte-testimony, naririnig ko, minsan pastor pa nga na sinasabi niya yun. Alam niyo po, pwede po tayong mamatay na walang karamdaman, hindi nahihirapan. Pwede ka nang mamatay na kinuha ka lang ni Lord, di ba pwede yun? Namatay po si Moses, malakas po siya. Moses kanya, ipamana mo na yung authority kay Joshua dahil bukas kukunin na kita. Hindi sinabi ni Moses, Lord, malakas pa ako. Paano kung alam na malakas si Moses? Pinag-hiking pa siya. Umakyat po siya ng Mount Hebron para doon siya kunin ni Lord. Nung ating kang sakit at apong kakain, Lord, patay na ako talaga yan. Alam niyo po, huwag niyong i-declare na pagtanda niyo, naka-wheelchair na lang kayo, pagtanda niyo, naka-diaper na lang po kayo. No? I-declare nyo, hanggat buhay kayo, malakas kayo dahil si Kristo ang nagbibigay ng kalakasan sa inyo. Amen. Kaya nga po, it's very powerful ang declaration po natin. Ngayon, tayo po lahat haharap po sa kamatayan. Hindi po tayo takot mamatay dahil alam po natin kapag namatay ho tayo, uuwi naman po tayo sa kaharian ng ating Panginoon. Amen. Pero marami pa rin ho na kung minsan, talaga pong takot mamatay. Pero alam niyo po, ang kamatayan na yan, tinalo na po ng Lord sa krus ng Kalbaryo para yung mga takot mamatay ay hindi na po matakot. Nasa Hebrews chapter 2 po ito, verse 14-15. Sabi diyan, because God's children are human beings made of flesh and blood, the Son also became flesh and blood. Sino po yung the Son? Jesus. Dahil, alam niyo po, ito po yung reason, no? Si Lord ay Diyos po siya. Ang sabi po ng Bible, no, magmula Genesis hanggang Book of Revelation, hindi po totoong tao lang si Kristo. Paniwala ni Iglesia ng Manalo. No? Maling-mali po sila. Ano po yun? Demonic. Nasabihin lang tao lang si Kristo. Si Kristo po ay tao, pero hindi lang siya tao. Si Kristo po ay Diyos na nagkatawang tao. Sa John chapter 1 pa lang ho, maliwanag na yan. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Verse 14, and the Word became flesh. Yung Word na Diyos, naging tao. Sino ba yan? Si Kristo. Sa Book of Revelation, sinasamba po siya. Siya yung babalik muli na Almighty God. He is the end and the beginning. Huwag niyo po paniwalaan yung bang reliyon, lalo po yung iglesia ni Manalo, hindi naman sila talaga iglesia ng Kristo. No, kung iglesia sila ni Kristo, dapat si Kristo, Diyos sa kanila. Amen. Dapat po maliwanag po, mamalin lang po, magbasa po tayo ng Bible. Sabi po niya, kailangan siyang maging tao. The Son also became flesh and blood. Bakit po? For only as human being could He die. Bakit po? Ang kabayaran po ng kasalanan ng tao dapat kamatayan. Pero yung mamamatay dapat po banal. Wala pong ibang banal na nabuhay sa mundong ito na naging tao kundi si Kristo lang. Kaya ito po yung dahilan bakit kailangan niya magkatawang tao para meron pong magbayad sa mga kasalanan natin. Kahit lahat po tayo ipako sa krus,
Pero hindi tayo banal, hindi pa rin tayo karapat-dapat, and therefore, yung lahat na nagpapapako sa krus tuwing Biyernes Santo, hindi po nila nababayaran ang kasalanan nila dahil hindi sila karapat-dapat. Si Kristo lang ang karapat-dapat na tinanggap ng Ama. Amen. And because of this, naligtas po tayo. Nagkaroon ho ng kapatawaran ang ating kasalanan. Nung nagkaroon ng kapatawaran ng ating kasalanan, tinanggap natin si Kristo, meron tayong katiyakan kung kahit kailan tayo mamamatay, uuwi tayo sa langit. Hindi dahil perpekto tayo. Tandaan niyo po ito, walang mamamatay na tao na perpekto. Kung hinihintay mo maging perpekto para maligtas ka, hindi ka maliligtas, kapatid. Dahil ang bawat isa sa atin, naligtas po tayo sa biyaya ng Diyos lamang. Amen. So, pastor, hindi na tayo gagawang mabuti. Hindi po. Gumagawa tayo ng mabuti hindi para maligtas. Gumagawa tayo ng mabuti dahil iyan ang katunayan na ikaw ay ligtas. Dahil yan ang bunga ng iyong kaligtasan sa biyaya ni Kristo. Amen. Biyaya lamang po. Ngayon, bakit tayo matatakot mamamatay? Sabi diyan, only by dying could he break the power of the devil. No? Ito po yung dahilan bakit kailangan mamatay si Kristo, para ma-break po niya yung kapangyarihan ng diablo who had the power of death. Na mayroong kapangyarihan sa kamatayan. Ang sabi po dyan, only in this way could he set free all who have lived their lives as slaves to the fear of dying or fear of death. Ang ibig sabihin po niya, kung na kay Kristo ka na, wala ka nang dapat ikatakot sa kamatayan. Amen. Naalala ko po noong 2020, September, na confine po ako. COVID po. Talaga pong wala kang kasama for 2 weeks. Araw-araw po, 2 lang po ang kausap mo bukod sa nurse na twice a day lang makikita. Tsaka po yung doktor, madalang ko lang makita, minuto pa. Pero madalas ko pong kausap si Lord. At kausap ko rin po ang diablo. Posible ba yan, Lord, Pastor? Opo, si Kristo nga po, pinuntahan ng diablo sa disyerto nung nagfa-fasting siya. Tinutokso. So ako tinutokso po ng diablo. Mamamatay ka na. Mamamatay ka na. Sabi ko sa kanya, that time 14 years pa lang ako nagda-dialysis. 14 years mo na akong pinapatay, pero hindi mo ako mapatay-patay dahil hawak ng Diyos ang buhay ko. Hanggat nabubuhay ako sa layunin ng buhay ko na binigay ng Diyos, hindi mo ako mapapatay. Pero alam nyo, binabalik-balikan pa rin po niya ako araw at gabi. No, kinabukasan sasabihin naman yan, mamamatay ka na, yung katabi mo na 1 million yan. Nag-take yan ng gamot, ikaw hindi ka nag-take. Yun, nag-take ng gamot, na matay siya. Ikaw pa kaya na hindi mamamatay, hindi ka man nag-take ng gamot? Kasi po, Renediac po yung mga gamot na sinasabi nila pang COVID. Sabi ko nga sa doktor, kala ko, Dok, walang gamot ng COVID. Wala nga, pero makakatulong sa'yo ito. Sabi ko, nanoy tayo ako. Wala daw, pero makakatulong. Nanoy, okay. Pero hindi ko po tinake. Pinagpirma po ako ng wala daw sila pananagutan. Wala naman talaga pananagutan. Kaya mamirma ka rin eh. Meron na ubang nanagot sa kamatayan ng isang pasyente? Wala pa ho. Now, anyway, binalikan na naman po ako ng diablo. Sabi, namatay na yun. Kanya. Alam niyo po, sa inis ko sa diablo, sabi ko sa kanya, okay ka ako. Kung mamamatay ako, mag-i-enjoy ka ba? Hindi. Uuwi ako sa langit. Panalo pa rin ako. Upetugot siya, nanakbelikan. Nung si Kristo po, sinabi po niya, away from me, Satan, kanya, worship the Lord your God. Alam niyo po, gamitin mo po ang salita ng Diyos. Tatantanan ka ng diablo. Dahil pa ho yan si Mike Enriquez eh. Kung hindi mo gagamitin ang salita ng Diyos, babalik-balikan ka po niyan, susubukin ka niya. Kaya kailangan alam po natin ang salita ng Diyos. Alam po natin gamitin ang salita ng Diyos laban sa diablo. Kaya sinabi ko, sinagad ko na, sige, kung mamamatay ako, palagay mo, panalo ka, panalo pa rin ako dahil uuwi ako sa langit, hindi sa impyerno mo ka sa Kanya. Amen. So takot pa ho ba kayong mamatay? Sino pong hindi na takot mamatay? Magsabing amen. Sino na pong gustong mauna? Philippians 1:21. Sabi po diyan, for to me, sabi diyan, to live is Christ, meaning He is our source of joy, my reason to live, and to die is gain, for I will be with Him in eternity. Ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Amen. Habang nabubuhay po tayo, kay Kristo ho tayo dapat mabuhay. Ang layunin ng buhay natin para kay Kristo lang, wala nang iba. Ano man ang gawin mo, para kay Kristo lang. Hindi ibig sabihin po na hindi ka na magtatrabaho, hindi ka na mangangarap, no. Sa pangarap mo, ang number 1 pa rin si Kristo. Kung mag-aasawa ka, single ka, ang number 1 pa rin si Kristo. Amen.
magkakaanak ka, magkakaupo ka, ang number one pa rin, si Kristo. To live is, for me to live is Christ and to die is gain. Pakinabang. Pakinabang lang po ang kamatayan kung ikaw ay nabuhay para kay Kristo. So hindi ho tayo dapat mamatay. Ano man po nararanasan po natin ngayon. Sabi nga po ni David sa Psalms 23 lang po natin to, yung verse 1, "The Lord is my shepherd, I shall not be in want," or ang Panginoon ng aking pastol, hindi ako magkukulang. And verse 4 sabi niya, "Even though I walk," sabi po dyan, Psalms 23:4, "Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil." Bakit? "For you are with me, your rod and your staff, they comfort me." Alam niyo po ako, hindi ko na mabilang ilang valley of shadow of death ang dinaanan ko na. Even right now, kapag dialysis patient ka po, para ka pong araw-araw, lumalakbay ka po sa valley of the shadow of death. Pero alam niyo po, natutunan ko pong hindi na matakot. Dahil alam ko po, kung mamamatay man ako, uuwi po ako sa langit. Paano, Pastor? Di ba nakakalungkot po, siyempre, mahiwalay ka physically sa ano. Pero ang joy po natin, one day magkakasama-sama pa rin ho tayo ng ating mga pamilya na tumanggap sa Lord at hindi na maghihiwalay kailanman. Kaysa sa magsaya ka nga ngayon, wala ka naman sa Panginoon. Tapos habang buhay kayong nasa impyerno, magkakahiwalay pa. Amen. Kaya alam niyo po, huwag tayong matakot. Huwag niyo pong hayaan na manakaw ng dyablo yung peace at saka po yung joy na binigay ni Kristo sa inyo. Because having peace and having joy even in the midst of troubles or even facing death is an expression of great faith. Tunay kang nananampalataya kung hindi nawawala ang iyong kagalakan, kapatid. So whatever happens in this world, never fear. Amen? Well, always rejoice because God is with us. Lagi kang magalak. Bakit po? Kailanman hindi ka iiwan ng Panginoon. You are with me, sabi ni David. Kaya nga po, alam niyo po, lagi ko po sinasabi po ito, na kahit po sa dialysis ko po noon, nung pong mga unang taon, ang tawag pa ho sa akin ng mga unang taon sa dialysis, pangalan pa Manny. Dahil halos kaedad ko po yung mga nurse. Lumipas pong ilang taon, tawag na po sa akin, Kuya. Alam niyo po ngayon, ang tawag na sa akin, Daddy na. Sabi ko sa Lord, huwag mo na pabayaan, tawagin pa akong lolo dito. Ganun na po katagal nagda-dialysis, ibig sabihin po. Yung mga nurse ko po, halos kaedad lang po ng panganay ko. Matanda pa nga ho yung panganay ko, yung ibang nurse, 22. Panganay ko po, nasa 23 na po siya. But anyway, God is good po. Pag sinasabi po ng mga nurse, lalo na po nung una, kasi po uso po talaga, may kasama ka sa dialysis. Sasabihin po nila sa akin, sino pong kasama nyo? Ang sagot ko po, si Lord. Tatawa po sila, I don't care kahit tumawa po sila. Pero si Lord, tuwang-tuwa naman siya sa akin. Kahit pinagtatawanan po tayo. Remember, we are blessed when we are being persecuted for Christ's sake. Amen? Kaya, diyang magdili-dili kayo, nag-iisa kayo physically, pero huwag niyong sabihin nag-iisa kayo, sabihin niyo, kasama kayo ni Lord. Kasama niyo ang Lord. Amen? Huwag niyong ikahiya ang Lord. Kung kinaya po natin ang Lord, kakahiya po niya tayo sa harapan ng kanyang Ama. Dapat po kahit kanino niya sabi, kahit pagtawanan pa ho tayo, kaya binaya ka ni Lord, anong makanyan. Uy, kaya binaya rin Lord, at karakal rin Lord, ganyan. Sa Lord po kasi walang imposible. Kahit ilang bilyon po tayo, pwede natin siyang makasama na kahit nag-iisa po tayo. Amen? So bakit tayo matatakot? Kasama po natin ang Lord. Amen? So mag-review na po tayo, believers, joy and peace. Joy and peace in our possessions. Ganito po tayo distinct. Kahit po sa kung anong meron tayo, kontento tayo. Joy and peace in our troubles. Kahit ano pong danasan po natin sa ating buhay na ito, alam po natin na magtatagumpay tayo. Joy and peace in facing death. Na kahit mamatay po tayo, matagumpay pa rin po tayo. Dahil sa langit po tayo uuwi. Mga last verses na lang po ito. John 14:27. Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Ang sabi ng Panginoon, ang iiwan ko sa inyo yung kapayapaan ko. Hindi yung kapayapaan ng mundo. Meron naman pong kapayapaan ino-offer ang mundo. Meron din pong happiness na ino-offer ang mundo. Pero iba po yung kapayapaan na bigay po ng Lord. Ang peace po dito in Hebrew is shalom. Ang shalom po is meaning God bless you with health, God bless you with wealth, with divine protection, with strength, with joy, with peace. God bless your family, your business, everything that is good. Ayun po ang ibig sabihin ng shalom.
Kaya nga po, pag sinabi mo sa hindi lang siya, God bless you with everything that is good from God. Yun po, sabi ng Lord, iniiwan ko yung shalom ko sa inyo. No, do not let your hearts be troubled. Huwag niyong hayaan. Tayo po mismo, hindi. Mali po yung mag-pray ka, Lord, huwag mo pong hayaan matakot ako. Hindi, sabi ng Lord, ikaw mismo. You need to control yourself. You need to discipline yourself na huwag kang matakot kahit anong mangyari. Kasi po kapag natakot ka, yan po'y kabaliktaran ng pananampalataya. Na nasisira ang pananampalataya sa tuwing tayo po ay natatakot. At kapag ikaw ay natatakot, wala ng pananampalataya, nawawala po yung joy at saka po yung peace po natin. Ang sabi po sa Romans 15:13, I pray that God, the source of hope, will fill you completely with joy and peace because you trust in Him. Then you will overflow with confident hope through the power of the Holy Spirit. Ang sabi po dyan, paano tayo magkakaroon ng complete joy and peace? As we trust in Jesus. That means trusting God with all our hearts is the key to joy and peace in life. Hindi man po natin maintindihan, ito po ang susi para po tayo mabuhay ng merong kapayapaan na masabi po natin kahit anong problema, mawalan man po tayo ng mga ari-arian, mawalan man tayo ng mahal sa buhay, masasabi pa rin po natin, it is well with my soul. Alam niyo po itong awit na ito na inawit po natin, I do believe awitin po natin during our communion serving. No? Ang sumulat po ng awit pong ito, si Horatio Spafford during the 1870s. Siya po ay isang abogado, businessman din po sa Chicago. Ang mga pagsubok po niya, nasunog po yung kanyang business. Chicago Fire po, kung alam niyo po sa history, the Great Chicago Fire, dahil puro ang mga building noon, puro kahoy po. Ang dami po niyang investment na nawala, business po na nawala po. Pero dahil tapat siya sa Lord, restore po siya ng Lord. Pero that same year, noong November, nung tawag po dito, noong 1871, yung kanyang anak na lalaki, isang anak na lalaki at meron po siyang 4 na anak na babae, namatay po yung anak ng lalaki sa pneumonia. At one day po, 1873, after 2 years ng mga pagsubok po niya, naisipan niyang pumasyal ng Europe, no, para po magkita rin sila ng kanyang kaibigan na si L. Moody. But anyway, to make the long story short, dahil meron siyang business meetings, nagpaiwan siya. Nauna po sa barko ang kanyang mga pamilya, ang 4 niyang anak na babae, at saka yung asawa po niya. At sa hindi naasahang pagyayari, yung kanila pong barko, bumangga po sa isang bakal na barko ng mga Scottish. At lumubog po, 226 po ang namatay out of more than 300 na passengers. Ang lahat po ng 4 na babae na anak ni Horatio Spafford, namatay pong lahat. Ang asawa lang po niya ang nag-survive. Pagdating po niya sa Europe, nag-telegrama pa. Alam niyo po yung telegrama na ang binabayaran mo per word? Ang 2 word lang po ang sinulat ng asawa niya. Saved alone. Nung nabasa po ni Spafford po yan, alam po niya na patay na ang kanyang 4 na anak. So sumunod po siya sa asawa po niya, sumakay po siya ng barko. Nung on the right, tinanong po niya doon sa kung sino kapitan po noon, saan po lumubog yung barkong sinakyan ng kanyang mga anak. Naka-eksakto. Nung dumaan po sila doon, alam niyo po, iba pong pakiramdam na dito namatay yung aking mga anak. Alam niyo po yung mga ganun? Sinulat niya po yung awit na ito na, it is well with my soul. Na Lord, yung prayer, alam niyo po, yung prayer nga ng asawa niya, nung habang lumulubog po yung barko, pag naghawakan silang, kaya hawak niya ang kanyang mga anak, ang prayer niya, Lord, iligtas mo kami. Pero hindi po sila niligtas ng Lord, yung 4 na anak, yung ano lang ho. Ang sabi po ng asawa ni Spafford, hindi ko man siya naintindihan ngayon, pero I know one day maintindihan ko rin. One day maintindihan ko rin. Alam niyo po, hindi niyo man maintindihan ang nararanasan niyo ngayon. One day maintindihan mo rin. Ako rin po noon, hindi ko maintindihan. Bakit ako nagda-dialysis? Bakit ganito? Bakit meron pa ako ganyang karamdaman? Hindi ko po maintindihan. Pero nagtiwala lang po ako kay Lord. Magtiwala lang po tayo kay Lord, magtatagumpay po tayo. One day, maunawaan din po natin. So hanggang ngayon po, ito po yung awit na nakaka-bless po siya. Bakit po nakaka-bless ang awit na ito? Because it is based from the Word of God and it's also based from this true story ni Horatio Spafford na naranasan niya ang Panginoon sa kabila po ng napakatinding pagsubok
na namatay ang lahat ng kanyang 4 na anak na babae, nasabi pa rin niyang, it is well with my soul. Hindi ko po alam kung anong nararanasan niyo po pagsubok sa umagang ito. Pero alam po ng Lord ang nararanasan niyo at wala pong kagulat-gulat sa Diyos. Ang kailangan lamang po magtiwala tayo. Ang sabi po niya sa Romans 8:28, all things, for we know that all things work together for good to them who love God, to them who love Him, and to them who are called according to His purpose. Ang lahat po ng bagay na nangyayari po sa atin maging problema, yan po ay gumagawa, nagkakalakip-lakip para po sa ating kabutihan kung mahal po natin ang Panginoon. Paano po natin mahalin ang Panginoon? One of the ways na pwede din natin mahalin ang Panginoon, manatili tayong payapa, manatili tayong merong kagalakan, dahil doon, nasasabi natin, nagtitiwala tayo sa ating Panginoon. Amen. Sino po masasabi nyo sa anumang pagsubok ngayon, it is well with my soul? Magsabi pong, praise the Lord. Palakpakan po natin ang Lord. Tayo po lahat, ito ngayon, tatanggap po tayo ng banal na hapunan.